Sa video na to, magdadive tayo kung paano gamitin yung traffic analytics tool ng SEMrush para malaman exactly kung saan nanggagaling yung website traffic ng competitors nyo. What's going on everyone? Eric Hunter here. Dito sa channel na to, tinatanggal namin yung distractions para matulungan kayong mag-build ng first website nyo at palaguin to ng mas smart. Kung may time na tumingin kayo sa website ng competitor nyo at naisip na paano ba sila nakakakuha ng ganito karaming visitors, para sa inyo to. I-walk through natin kung paano i-reverse engineer yung traffic strategy nila gamit yung real data galing sa SEMrush. Ano ba yung SEMrush Traffic Analytics at bakit siya importante? Simulan natin sa big picture. Yung SEMrush Traffic Analytics basically parang spyglass ng internet. Pinapakita niya yung behind the scenes estimate kung gaano karaming traffic yung nakukuha ng kahit anong website, saan nanggagaling yung traffic at ano yung ginagawa ng users pagdating nila sa site. Hindi lang surface level stats yung makikita mo. Makakakuha ka ng full breakdown ng traffic sources, device type, location ng visitors, top performing pages, pati na yung kung saan pupunta yung users next. So instead na hula-hula lang kung ano yung gumagana sa competitors mo, makikita mo talaga siya. At ang mas importante pa, pwede mong gamitin yung data na yun para i-shape yung sarili mong strategy, whether SEO, paid ads, content, or partnerships. Alright, pasok na tayo sa dashboard at i-explore natin yung features section by section. Pero syempre, una sa lahat, kung wala pa kayong SEMrush account, pwede kayong mag-start for free sa pamamagitan ng pag-click ng link sa description sa baba. Doon makakuha kayo ng free trial at dadalhin kayo sa page na to. Ang gagawin nyo lang is i-click yung try it free and good to go na kayo. Traffic overview, snapshot ng reach ng isang site. So yung unang makikita nyo pagkatapos nyong i-type yung domain ng competitor is yung overview. Dito bibigyan kayo ni SEMrush ng high-level view ng estimated monthly traffic ng website. Kasama na yung desktop at mobile users. Makikita nyo rin kung paano nagte-trend yung traffic over time. Biglang tumaas ba last quarter, bumaba this month? Kung maingat kayong nag-observe ng niche nyo, sobrang helpful ng trend line na to para makita kung may launch, flop, or seasonal patterns sa industry nyo. May breakdown din dito ng average visit duration, pages per visit, at bounce rate para may idea kayo kung gaano ka-engaging yung content nila. Kung mataas yung bounce rate at hindi nagtatagal yung mga tao, pwedeng red flag yan or opportunity din para sa inyo. So ngayon, tignan natin mismo yung tool in action. Dito sa left-hand side, i-click natin yung traffic and market. Tapos punta tayo sa traffic analytics. So dito, nakatype na yung startup-wise bilang main website na ina-analyze natin. And then, pwede na tayong mag-enter ng competitor sa baba. So kukuha lang tayo ng isa dito sa list, tapos i-click natin yung analyze. And hayaan na lang natin si SEMrush na gawin yung trabaho niya. So once na setup na yan, makakakita na tayo ng info dito. Ito na mismo yung traffic analytics dashboard. Pag nailagay nyo na yung iba't ibang competitor websites, katulad ng ginawa ko dito, naglagay ako ng tatlong medyo magkakahawig katulad ng Zara, Forever 21, at H&M.com. May kita natin yung comparison over time. May quick summary sa taas, tapos may traffic trend kung saan pwede nating tignan by visits, unique visitors, pages per visit, at iba pa. May kita rin dito yung traffic channel trend at yung traffic journey, meaning kung saan napunta yung mga tao after nilang bumisita sa site. Pwede rin nating i-click ang bawat company para makakuha ng iba't ibang result per site. Alright, traffic sources. Saan galing yung mga visitors nila? Next, pag-usapan natin yung traffic sources. Isa to sa pinaka-valuable na parts ng traffic analytics. Hinihiwalay ni SEMrush lahat ng visits into 6 different categories. Direct, yung mga taong tinatype mismo yung URL sa browser nila. Referral, mga visits na galing sa ibang websites na naglilink sa kanila. Search, organic traffic galing Google or ibang search engines. Social, mga clicks mula sa platforms tulad ng Facebook, Twitter, or YouTube. Paid, traffic galing sa Google Ads, display networks, or iba pang paid sources. Mail, galing sa email campaigns. Now, isipin mo to. Kung yung competitor mo ay 60% ng traffic nila galing sa search, ibig sabihin nun sobrang lakas nila sa Google at malamang seryoso sila sa SEO. Kung referral traffic naman yung dominant, possible na may affiliate deals or strong backlinks sila na pwede mong i-check. At kung social yung bumubuhat sa traffic nila, baka gusto mong silipin kung ano yung pinupost nila at saan. Dito mo na sisimulang maintindihan kung paano, hindi lang yung ano. So kung titignan natin dito sa channel distribution, may kita natin yung iba't ibang levels: direct, referral, organic, paid, social, email, at display ads. Pwede tayong mag-click kahit alin dito para makita yung mas detailed na info. At makikita rin natin yung tatlong websites side by side for comparison. Traffic journey, saan galing yung users at saan sila pupunta next. At saan sila pumunta next. So dito na nagiging mas juicy yung part, yung traffic journey section. Hindi lang pinapakita ng SEMrush kung saan galing yung traffic ng isang site, pinapakita rin niya kung saan pupunta yung users pagkatapos nilang bumisita. Isipin mo muna yun saglit. May kita mo talaga kung anong websites yung binibisita ng mga tao bago at pagkatapos nilang pumunta sa page ng competitor mo. Ibig sabihin, kung maraming tao ang galing sa isang review site or aggregator, alam mo na worth it yun i-check bilang potential traffic partner. At kung marami naman ang umaalis sa site ng competitor mo tapos pumupunta sa payment processor, affiliate link, or social profile, malinaw na may sinasabi yun kung paano sila nagmamonetize. Super helpful nito lalo na kung hinahanap mo yung patterns, partnerships, or weak links ng competitors mo. So, kung mag-scroll tayo pababa dito, mapupunta tayo sa traffic journey at makikita natin to for each company. Makikita natin kung saan sila nanggagaling at kung saan sila pupunta after.
visitor. At kung lilipat tayo ng company dito, makikita mo rin na nagbago yung data. Top pages. Ano talaga yung nagda-drive ng clicks? Alright, so ngayon na may idea ka na kung saan nanggagaling yung visitors, tignan naman natin kung saan sila mismo napupunta. Yung top pages tab, pinapakita kung alin yung most visited URLs sa site at kung gaano kalaking estimated traffic yung nakukuha ng bawat page. Malaki to for a few reasons. Una, makikita mo kung anong klaseng content yung gumagana. May mga top pages ba na blog posts, category pages, product listing pages, or tools. That's your chance na gumawa ng mas magandang version or matuto sa structure nila. Magandang way din to para makakita ng keyword opportunities. I-plug mo yung top pages na yan sa SEMrush Keyword Overview tool at tignan kung anong terms yung nirarankan nila. Basically, ito na yung roadmap mo for content ideas na may proven search intent na. Geo-distribution. Saan talaga nakatira yung visitors? Next, pag-usapan natin yung geography. Sa geo-distribution section, may kita mo kung ilang percent ng traffic nila yung galing sa iba't ibang countries. Bakit importante to? Kasi makakatulong to para malaman mo kung global ba yung strategy nila, local lang, or nasa gitna. Kung US-based yung site mo tapos yung competitor mo ay 70% ng traffic galing Canada or India, posibleng ibang-iba yung audience nila compared sa'yo. At maaapektuhan nun lahat mula sa paano sila magsulat ng content hanggang paano sila mag-price ng products. Pero on the flip side, kung makita mo na yung biggest audience nila ay target market mo rin, may nakita ka ng competitor na dapat mong bantayan ng mas mabuti. So, pag nag-scroll tayo pababa dito natin makikita yung top pages at yung geo distribution. So, sa taas, nandito yung top pages, makikita natin yung top pages, top folders, pati yung top subdomains. At makikita natin yan para sa tatlong magkakaibang competitors na nilagay natin dito. Sa baba naman nun ay yung geo distribution. So, again, pwede nating tignan isa-isa yung tatlong competitors at makita kung ano yung top countries nila sa baba. Pwede rin tayong mag-filter kung visits ba or unique visitors yung gusto nating makita. Subdomains. Paano nila ini-structure yung site nila? So, pinapakita rin ng SEMrush yung subdomain traffic. Sipin mo to, parang pagtingin sa iba't ibang departments ng isang digital store. Halimbawa, blog.website.com, shop.website.com, support.website.com. Makita mo kung gaano karaming traffic yung nakukuha ng bawat section ng site. Useful to kung gusto mong malaman kung talagang may ambag ba yung blog nila or kung lahat ng traffic napupunta lang sa main homepage. Kung iniisip mong mag-launch ng blog, course, or product hub, makakatulong to bilang guide kung paano i-structure yung sarili mong site. Compare mode. Tignan kung paano ka nagma-match up. Isa sa pinaka-powerful na features dito ay yung ability na mag-compare ng multiple websites side by side. So, pwede mong i-compare yung site mo laban sa ilang competitors at makita kung sino yung nakakuha ng traffic mula sa anong sources at sa anong pages. Nagiging parang mini market report to na real-time na updated. Makita mo agad kung sino yung leaders at kung sino yung paangat sa niche mo nang hindi mo na kailangan ng buong research team. So, kung nanguhula ka pa kung paano nagko-compare yung site mo sa ibang site mo, sa iba sa space mo, tinatanggal na nito yung guesswork. Real use case. So, kunwari, nasa online course space ka. Pero para mas malinaw, gawin natin siyang quick example. Sabihin natin na may website ka na nagbebenta ng online courses tungkol sa personal finance. May ilan kang blog posts, isang course landing page, at unti-unti kang nagbe-build ng email list. Ngayon, i-plug mo yung isang competitor tulad ng makingsenseofsense.com sa traffic analytics. Mapapansin mo na nakakakuha sila ng 400,000 visits kada buwan. 65% doon galing sa organic search. Yung top page nila ay isang blog post tungkol sa side hustle. Karamihan ng referral traffic nila galing sa Pinterest. At malaking portion ng users ay umaalis at diretso pumupunta sa Teachable na siyang course host nila. Ang dami mong makuhang insights dyan. Alam mo na kung ano yung pinaka-profitable topic nila, side hustles, yung best traffic channel nila, Pinterest, at kung paano nila minamonetize yung courses nila gamit ang Teachable. Sapat na yan para ma-reverse engineer yung buong strategy nila nang hindi mo man lang sila kinokontak. Gaano ka-accurate yung data na to? So, quick side note, yung traffic estimates ng SEMrush ay base sa combination ng third-party data sources, proprietary models, at clickstream data. Ibig sabihin, hindi siya 100% perfect, pero sa karamihan ng cases, directionally accurate siya. At sapat na yun para makagawa ng informed decision. So, worth it ba gamitin? Kapag nagbibuild ka pa lang ng site from scratch or sinusubukan mong palaguin yung existing na site mo, SEMrush Traffic Analytics ang isa sa pinaka-best tools para makita kung ano ang gumagana ngayon sa niche mo. Hindi lang ito tungkol sa pag-i-spy, kundi sa pagkatuto rin. Nakapag-aral ka ng winning strategies nang hindi nanguhula at nakatipid ka ng months ng trial and error. Whether nagbablog ka or nagbebenta ng product, gumagawa ng SEO or nagbibuild ng course, alam mo kung saan nanggagaling yung traffic ng competitors mo at malaking head start yun. So ayan na, full walkthrough kung paano gamitin ng SEMrush Traffic Analytics para silipin kung bakit nakakakuha ng traffic ang competitors mo. At kung gusto mong mag-start sa SEMrush, may link kami sa description sa baba. Affiliate link to, ibig sabihin kumikita kami ng maliit na commission kapag ginamit mo to. Walang extra cost sa'yo. At malaking tulong yung commissions na yan para makapag-continue kami gumawa ng free content katulad nito. Kaya kung gagamitin mo man yung link, maraming salamat in advance. At kung nakatulong sa'yo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe,
mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga future video. Dito sa channel, gumagawa kami ng videos tungkol sa pag-create ng websites, pag-explore ng website builders, domain names, at marami pang iba. Kaya make sure na nakasubscribe. At yun lang, maraming salamat sa panonood and takits tayo sa next video.